Sabi ni Eddie Wow, gusto niya bang maging presidente yan? Immoral, magnanakaw, sabi dami asawa, sinisiraan ang sariling bansa. At higit sa lahat, BO daw ho. Mga engot at GAGO lang ang maniniwala sa saraulong magnanakaw at baliw, sabi ni Jake Belinario. Ngayon naman ang ating vice-presidente, mga kababayan, ayun na, nanawagan po. Nasaan niya yon? Australia. Ang ating presidente nasaan? Nasa Pilipinas. No? Ayun, inaasikaso po yung mga kababayan natin na OFW nagtatrabaho po sa gitnang silangan. Di ba, Ma'am Trexibilla? Yung ating vice-presidente naman po ay abala po sa bring him home. Abala po sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Pauwiin na daw ho. Paano pauwiin yan? Paano lilitisin yan sa Pilipinas kung siya mismo ang bumakla sa ICC? Di ba? Malabo. Di ba? Sabi dito, BP Sara, as Filipinos in Australia, convince your government. Kasama ka doon sa gobyerno, di ba? To support Rodi's release from ICC. Kahit maglupasay pa ang gobyerno ng Pilipinas, kahit maglupasay pa si Pangulong Bongbong Marcos dyan, malabong pagbigyan yan. Bakit? Ano sasabihin ng ICC? Hindi naman kayo miyembro namin Hindi naman kayo kasali sa amin bakit namin ibibigay sa inyo to? Di ba? Kaya nga ang request ng interim release ni Duterte, meron daw pong isang bansa na handang tumanggap sa kanila o sa kanya na kasali sa ICC. At mukhang hindi mapapayagan mga bossing. Bakit? Sabihin lang nung bansa na yun. Like example, is Timor or Timor-Leste. Sabihin lang nung bansa na yun, paano? Mga boss, ayaw na namin sa inyo. No? Sandali. Yung ano namin, yung nakakulong namin dyan sa inyo, pabalikin na. Hindi na. Hindi na kami kasali sa inyo Paano kung gano'n na lang? Tsaka yung pagsabi nila, yung sinasabi na hindi natutuloy o wala nang gagawing krimen, wala nang pagtuloy ng krimen o kung ano man yung sinabi, papaisip ICC, saglit lang. Ngayon, lalong lumalakas yung ebidensya na may krimen mga ginawa nung mga panahon na iniimbestigahan namin. Bakit pa namin kayo ilalayo? Di ba? Bakit pa namin kayo ilalayo? Kahit maglupasay, kahit lahat kayo dyan, ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang dami nyo lahat, di ba? Sumigaw kayo, gobyerno ng Pilipinas, palayain, sumigaw, palayain na si Duterte, walang magagawa iyan. Tatapusin at tatapusin ang hearing ng dating Pangulo doon sa The Hague. Ano nangyari doon? Si Belica. Meron pang pasulat-sulat daw kay Trump. Naalala nyo yun? Pinost sa kanyang Facebook, mag-e-eleksyon. Pinost sa kanyang Facebook, merong napakahabang sulat kay Trump para daw po pauwiin si dating Pangulong Duterte. Kay Putin. Pati kay Netanyahu. Sabi ko naman, si Trump busy doon sa tariff war nila versus China. Si Putin busy doon sa sa Ukraine. Si Netanyahu, ayun, busy naman po sa Hamas nung panahon na yon. Bago po mag-Israel. Lahat ng sinulatan may sari-sariling problema at hindi po uso sa ICC yung call a friend. No? Hindi po uso sa ICC yung tawag diyan? Yung merong audience impact, wala ho lahat 'yan. Rekta ho sila. Nakadepende doon sa ebidensya, nakadepende doon sa witness, at nakadepende kung anong depensa ang sasabihin ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Doon ho lahat yan. Di ba, Melanie Malves? 409 likes ako, Mark. Salamat po. Sabi ni Elena Capistrano, takot din naman si Sara gagawa ng welga. Sa iba, lagi sabi pambasa. No? Hindi mo na asikasuhin yung bansang Pilipinas.
Sabi dito, Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte has been asking overseas Filipino, nagmamakaawa na sa mga OFW, no, na kumbinsin to convince their host country's government, no, to challenge former President Duterte continued detention at the International Criminal Court. Gobyerno, parang gobyerno ng Australia yata eh. Convince your government to support Rodi's release from ICC. Gobyerno yata ng Australia ang gusto niyang makisali doon. Di daw po totoo yung nasa papel lang para naman personal na maramdaman niya project ng admin. Speaking before a crowd of Filipinos in Melbourne over the weekends, Sara said she was there to raise awareness on her father's ICC case and encourage overseas Filipinos to do the same by reaching out the Australian government. Naku po. Asa pa kayo dyan? Baka mapagalitan pa kayo dyan. Ano? Sara had specific request for Filipino in Australia. You convince the government of Australia because Australia is a member of the ICC. To look into the case of President Rodrigo Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Naalala niyo po nung pagkakaupo pa lang ng dating Pangulong Duterte. Ako nakasuporta pa ako sa kanila noon. No? Kada may nakakasalubong akong ibang lahi. Hindi naman nakakasalubong basta sasabihin, oy, si Duterte, ano nyo, hindi naman ho gano'n. Yung mga kakilala ko, oy, yung ano nyo, presidente nyo, daming pinapatay Gano'n yung sinasabi sa akin. Ako naman, syempre, sumusuporta ako sa kanila. Hindi, yung mga addict naman, yung mga ganito naman pinapatay. Napagtanto ko, mga bossing, sa mundong ibabaw, ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga, no? Ang buhay ng tao, kahit napakadami mong kayamanan, kung patay ka naman, baliwala yung kayamanan. Tapos eto, inuudyokan, binubuyo. No, suspect pa lang. Naisip ko, dapat pala binibigyan ng panibagong pag-asa. No? Hindi dapat sa kamay nila ilagay yung buhay ng isang individual. Mga bossing. Di po ba? Tapos aasa sa Australia na makikialam. Oy, nako, pauwiin si Duterte. Wala din ho yan. Malabo din ho yan, mga bossing. Hindi po parang Pilipinas ang ICC na madami pong drama. Tignan nyo yung ginagawa ng Senado. Madaming drama. Di ba? Sa ICC, rektahan tayo. Linapag nila yung ebidensya nila, nilapag nila yung witness nila. Ngayon, ilapag ninyo ang inyong depensa para dito kay dating Pangulong Duterte. Ganun ho. Wala nang cheche boreche, wala nang artihan. Tumawag si Donald Trump, palayain daw si Duterte. Di ba? Tumawag si Netanyahu, palayain daw. Oy, tumawag yung miyembro natin, Australia, palayain. Hindi ho. Lahat po ay dadaan sa tamang investigasyon. Sabi ni Melanie Malves, minsan lang mabuhay, Mark, kaya dapat pinapahalagahan ang buhay. Koreko. Sabi ni Eddie Wow, adik man o hindi, tao pa rin yan. Lahat tayo anak ng Diyos. Ay hindi, speaking of anak ng Diyos, nagdadasal, patuloy po ang pagdarasal, mga kababayan, nung mga DDS, no, para daw po palayain na si dating Pangulong Duterte. Nakalimutan po yata nila na yung pinagdadasalan nila, yun po yung minumura ng dating Pangulo. Yung mensahero na yung Pope po, paano ipaparating nung Pope? Ay, wala na pala si Pope. Si Pope. Sumalangit na ang kaluluwan ni Pope. Naku, kung hindi minura ni dating Pangulong Duterte yun, baka yung, nandito na po ako sa langit. Yun pong presidente ng Pilipinas, nakulong po, wala pong sala yun, wala pong ganito, ganyan. Baka si Pope pa ang magmensahe. Di ba?
Kaya lang minura ng presidente kasi ng dating presidente kasi na traffic. Di ba ba? Ay, bahala ka dyan, no? Sagutin niyo yung mga, mga issue sa inyo. O, baka ganun, no? Anyway, mga boss chief amo sir, sabi ni Gracious Grace, Belica, tumawag ang taong bayan, ba't di mo pinaimbestigahan ang salin ng amo mo? Mga boss chief amo sir, ako'y magpapaalam na po, no? Maraming salamat sa 1,300 na nandito po, dumalo sa ating pagtitipon sa araw na ito. Mamayang gabi po ulit, naka-live tayo, ganap na 8:00 in punto ng gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.